Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang tiwala raw ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring subukang buuin. Pero hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo at palaging makikita ang mga lamat ng nakaraan. Paano kung ang tiwalang iyon ay sinadyang basagin ng isang pagdududa na kasing talim ng bubog? Ating pakinggan ang kwento ni Luningning. Sa mupumbo ang bawat halakhak ni Tala ay musika sa pandinig ni Luningning. Nakakandong sa kanya ang 6 na taong gulang na bata habang binabasahan niya ito ng paborito nitong kwentong pambata. Ang maliliit na kamay nito ay nakahawak sa libro at ang mga mata nitong bilugan ay kumikinang sa tuwa sa bawat pagbabago ng boses na ginagawa ni Ning. Para sa kanya, ang mga sandaling ito, ang langit. Ito ang nagpapagaan sa lahat ng pagod at pagtitiis niya sa malaking bahay ng mga Montemayor. Ang galing-galing mo talaga, Yaya Ning. Puri ng bata, sabay yakap sa kanyang leeg. Ngumiti si Ning at hinaplos ang buhok ng alaga. Siyempre naman, para sa pinakamamahal kong si Tala, may kinuha ang bata mula sa kanyang bulsa. Isang bulaklak na gawa sa kulay rosas na papel. Medyo yupi-yupi na ito, pero para kay Ning, ito ang pinakamagandang bulaklak na nakita niya sa buong buhay niya. Para sa'yo, Yaya, sabi ni Tala. At maingat na inilagay ang bulaklak sa likod ng tainga ni Ning. Naramdaman ni Ning ang pangingilid ng kanyang luha. Sa Baryo Pag-asa, kung saan siya lumaki, ang ganitong simpleng bagay ay katumbas na ng kayamanan. Salamat, Tala. Itatago ko to habang buhay. Napansin ni Ning ang bahagyang pamumula ng pisngi ng bata at ang konting pag-ubo nito. Medyo mainit din ang noo nito nang hipuin niya. May sinat ka yata, mahal. Saglit lang ako, ha? Ibili lang ni Yaya ng gamot sa butika sa labas. Sama ako, sabi ni Tala na may paglalambing. Naku, wag na. Baka mahamugan ka. Dito ka lang at manood ng cartoons. Promise, mabilis lang ako, sabi ni Ning sabay kindat. Tumango naman ang bata at umupo sa sofa para buksan ang telebisyon. Mabilis na nagpaalam si Ning sa isa pang kasambahay at lumabas ng Villa Esmeralda. Ang sabi niya ay maglalakad na lang siya papunta sa butika sa kanto para makatipid sa pamasahe. Kailangan niyang mag-ipon. Ang bawat pisong matitipid niya ay malaking tulong para sa pamilya niya sa probinsya. Habang naglalakad, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Isang text mula sa kanyang ina, nangungumusta. Ngumiti siya at mabilis na nag-reply bago ito isinilid muli sa bulsa ng kanyang duster. Nang makabili ng gamot at pabalik na, isang tricycle na rumaragasa ang biglang sumulpot mula sa isang eskinita. Sa sobrang gulat, napaatras si Ning. Hindi siya nasagasaan, pero natumba siya sa pag-iwas. Ang supot na may lamang gamot ay tumilapon at ang cellphone niya ay dumulas mula sa kanyang bulsa at bumagsak ng malakas sa semento. Naku, miss, pasensya na po. Sigaw ng driver ng tricycle na hindi man lang huminto. Agad na pinulot ni Ning ang gamot at ang kanyang telepono. Basag ang screen nito. Sinubukan niyang buksan pero wala na. Itim na lang ang screen, patay na. Sinubukan niyang alugin, tanggalin ang baterya, pero wala talagang nangyari. Isang alon ng kaba ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Gabi na. Kailangan na niyang makauwi. Kailangan na ni Tala ang gamot. Walang relo at walang cellphone para malaman kung anong oras na. Pero alam niyang huli na siya sa oras na ipinangako niya. Sa sobrang taranta, tumakbo na lang siya. Hindi niya ininda ang gasgas sa kanyang tuhod. Ang tanging nasa isip niya ay ang nag-aalalang mukha ni Tala. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Nang sa wakas ay matanaw na niya ang malaking gate ng Villa Esmeralda. Para siyang nabunutan ng tinik. Hinihingal at pinagpapawisan
Pumasok siya sa loob. Ngunit ang inaasahan niyang tahimik na sala ay sinalubong ng isang nakakabiinging tensyon. Nakatayo sa gitna ng sala si Kael Montemayor, ang kanyang amo. Ang gwapo nitong mukha na karaniwang kalmado at seryoso ay nababalutan ngayon ng isang bagay na mas matindi pa sa galit. Isang malamig at mapanganib na puot. Kasama niya ang dalawang unipormadong pulis. "Sa Sir Kyle!" Hingal na sabi ni Ning. Itinaas ang supot ng gamot. "Pasensya na po, na late ako. Nasira po kasi ang..." Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Isang malakas na hakbang ang ginawa ni Kael palapit sa kanya at mahigpit siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Ang mga mata nito ay parang nagliliyab na apoy na tumutusok sa kanyang kaluluwa. "Nasaan ang anak ko?" Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kabahayan. Puno ng pagdududa at akusasyon. Namilog ang mga mata ni Ning. Hindi niya maintindihan. "Pipo, si Tala po. Nasa sala lang po kanina. Nanonood. Huwag ka nang magsinungaling!" Sigaw ni Kael. Ang pagkakahawak sa kanya ay lalong humigpit. "Saan mo siya dinala? Anong kailangan mo? Pera? Magkano?" Gumuho ang mundo ni Ning. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pera? Binuhat siya nito sa ere na parang isang basahan. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Wala po akong ginagawang masama." Pero hindi nakinig si Kael. Tila bingi ang kanyang amo sa anumang paliwanag. Bumaling ito sa mga pulis. "Dalhin niyo na siya." Bago pa man makapagproseso ang isip ni Luningning, naramdaman na niya ang paghila sa kanyang mga braso. Dinala ang mga ito sa kanyang likuran. At pagkatapos, narinig niya ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang malamig na pag-click ng posas habang isinasara ito sa kanyang mga pulsuhan. Hindi mapakali si Kael Montemayor. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa kanyang mamahaling sahig na gawa sa nara. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng kaba at galit. Ang katahimikan ng mansyon ay parang isang kaaway na bumubulong sa kanyang tainga. Ipinapaalala sa kanya ang bawat segundong wala si Tala sa kanyang tabi. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik. Ang mukha ni Luningning. Ang mukha na dati nagpapakita ng kabaitan at pag-aalaga ay nagmistulang maskara ng isang traidor sa kanyang isipan. Hindi ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong klaseng pagtataksil. Ang laso ng nakaraan ay muling gumapang sa kanyang sistema, matingkad at masakit. Naalala niya ang araw na umuwi siya sa isang bahay na kasing tahimik nito. Ilang taon na ang nakalipas. Walang tala noon, tanging isang malamig na sulat sa ibabaw ng kama. Ang sulat mula sa kanyang asawa, ang ina ni Tala, na nagsasabing sumama na ito sa iba, sa isang lalaking mas karapat-dapat daw sa kanya. It was all a lie. Ang lahat ng nangiti, ang lahat ng yakap, ang lahat ng pangako. Mas masakit pa sa paglisan nito ay ang pagtuklas niyang nilimas din nito ang malaking halaga mula sa kumpanya. Ipinagkatiwala niya ang lahat at sinuklian siya ng pagkawasak. Mula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Tanging si Tala lang ang nakakapasok dito. At ngayon, it's happening again. Isang babaeng pinagkatiwalaan niya, isang babaeng minahal ng kanyang anak, ay ginagamit na naman ang kanyang kahinaan. Ginamit si Tala. Ang pag-iisip pa lang noon ay sapat na para pakuluan ang kanyang dugo. Nasa presinto na siya nang dumating ang kanyang sekretaryang, si Amaris Salcedo. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir Kael, anong balita? Okay lang po ba kayo?" Malambing na tanong ni Amaris. Umiling si Kael. Tinanggap ang kape pero hindi uminom. Wala pa. Iniinteroga na nila siya. Umupo si Amaris sa tabi niya, maingat sa bawat kilos. "Hindi ko po lubos maisip na magagawa niya yon, sir. Mukha siyang mabait." Isang mapait na tawa ang kumawala
Sa lalamunan ni Kael, lahat sila mukhang mabait sa simula, Amaris. Ganoon sila gumalaw. They prey on your trust. Tumango si Amaris, tila sumasang-ayon sa bigat ng kanyang sinabi. Sa bagay, sir, hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin para sa pera. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Iyon na mismo ang nasa isip niya, pera. Iyon lang naman palagi ang habol ng mga taong tulad nila. Pero sa gitna ng kanyang galit, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtanong. Ang mga mata ni Ning kanina, ang pagtangis nito, ang itsura ng purong pagkagulat at sakit. Posible bang hindi? Mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi na ulit. Ilang oras pa ng paghihintay ang lumipas nang biglang tumunog ang telepono ng police desk. Kinausap ng pulis ang nasa kabilang linya at pagkatapos ay lumingon ito kay Kael. Sir Montemayor, tumayo si Kael. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mas mabilis. Ano? May balita na ba? Natagpuan na po si Tala. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Kael. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Nasaan siya? Okay lang ba siya? Sinaktan ba siya ng babaeng yon? Umiling ang pulis. Ligtas na ligtas po siya, sir. Nasa bahay po siya ng kapitbahay ninyo, ang mga De Leon. Ang sabi po ng bata, may nakita siyang maliit na kuting na tumakbo palabas ng gate ninyo kanina. Sinundan niya raw po. Napasarap sa paglalaro at doon na inabutan ng antok. Nakatulog sa sofa nila. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig ang buong pagkatao ni Kael. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Tala. Sinundan ng isang kuting? Teka, sabi ni Kael, naguguluhan. Paano nangyari yun? Bakit hindi siya agad nakita? Nasa garden po kasi sa likod bahay ng mga De Leon naglaro, sir. Hindi po agad napansin ng may-ari. At tungkol naman po kay Miss Diwa. Nagangat ng tingin si Kael. May nag-report na po ng isang minor traffic accident malapit sa subdivision ninyo kaninang bandang 6:00. Isang tricycle ang muntik nang makabangga sa isang babae. May mga testigo at nakuha rin sa CCTV ng isang tindahan sa malapit. Ipinakita ng pulis ang isang litrato mula sa footage sa computer screen. Doon, malinaw na malinaw, nakita ni Kael ang figura ni Luningning na natumba sa kalsada. Nakita niya ang pagtilapon ng kanyang cellphone. Nakita niya ang pagmamadali nitong tumayo at tumakbo. Gumuho ang lahat ng galit. Gumuho ang lahat ng pagdududa. Ang tanging natira ay isang nakakabinging katotohanan. Nagkamali siya. Isang malaki at terribleng pagkakamali. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung paano siya nakapagmaneho pa uwi. Pagpasok niya sa mansyon, ang katahimikan na kanina'y kaaway niya ay naging isang hukom na humahatol sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw sa kanyang kapabayaan. Tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi isang amang nagpoprotekta sa kanyang anak. Ito ay isang lalaking duwag. Isang lalaking binihag ng sarili nitong nakaraan. Isang lalaking handang manakit ng isang inosenteng tao dahil sa mga multo na siya mismo ang bumuhay. Ang bigat ng kanyang konsensya ay mas mabigat pa sa anumang galit na naramdaman niya. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Ang pakiramdam ng kalayaan ay hindi matamis. Para kay Luningning, ito ay mapait at walang lasa. Habang lumalabas siya sa maliit at mabahong selda, pakiramdam niya ay isang bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa loob. Ang kahihiyan ay parang isang makapal at maruming kumot na nakabalot sa kanyang buong katawan. Isang bagay na hindi niya mahubad kahit gaano niya subukan. Hindi siya nagsalita. Walang luhang lumabas.
Tanging isang nakakabinging kahungkagan ang nasa loob niya. Nang makalabas siya sa presinto, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Ngunit mas malamig pa rito ang pakiramdam niya sa loob. Nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nag-aabang sa labas. At sa tabi nito, nakatayo si Kyle Montemayor, ang lalaking nagpapakulong sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon. Ayaw na niyang makita pa ito. Ayaw na niyang marinig pa ang boses nito. "Ning, wait!" Tawag ni Kyle. Ang boses nito ay may halong pagmamadali at pagsisisi. Humabol ito at humarang sa kanyang daraanan. Hindi siya tumingin. Nanatili siyang nakatingin sa malayo. "Umuwi na po kayo, sir. Okay na po ako." "Hindi. Please, sumabay ka na sa akin." Pakiusap ni Kyle. I'm sorry." Ang salitang sorry ay lumabas sa bibig nito na parang isang banyagang lengguwahe. Vague, awkward, halatang hindi sanay. Para kay Ning, ang salitang yon ay isa lamang ingay. Isang insulto sa sakit na ipinadama nito sa kanya. Doon na siya napatingin dito at sa unang pagkakataon, nakita ni Kyle ang apoy sa mga mata ni Luningning na dati laging maamo. "Sorry po, para saan? Sa pagtawag ninyo ng pulis ng walang ebidensya? Sa pagposa sa akin sa harap ng ibang tao na parang isang kriminal? O sa pagbintang ninyo sa akin na kaya kong saktan ng isang batang itinuring ko ng parang kapatid ko?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang bawat salita ay may diin ng pait. Natigilan si Kyle. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Dahil alam niyang tama si Ning. Sa lahat. "Alam ko." Sa wakas ay sabi niya. Ang boses ay mas mahina. "Wala akong excuse. Nagkamali ako. I was blinded by my past. Handa akong magbayad para sa danyos. Kahit magkano." Pagkarinig sa salitang magbayad at pera, isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ning. "Hindi mabubura ng pera ninyo ang kahihiyan, sir, at lalong hindi nito maibabalik ang tiwala ko." Tumalikod na siya at tuluyang naglakad palayo. Pinara ang unang taxi na dumaan. Iniwan niya si Kyle na nakatayo roon. Mag-isa, sa ilalim ng ilaw ng poste, hawak-hawak ang isang sorry na walang halaga at isang alok na walang katuturan. Kinabukasan, maagang bumalik si Ning sa Villa Esmeralda. Hindi para magtrabaho, kundi para kunin ang kanyang mga gamit. Bawat hakbang papasok sa mansyon ay parang isang paglalakbay sa lugar ng isang masamang panaginip. Tahimik ang lahat. Ang ibang kasambahay ay nag-iiwasan ng tingin, may halong awa at hiya. Dumiretso siya sa maliit niyang kwarto sa likod bahay habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa isang luma at bulaklaking bag. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Iniyakan niya ang kawalang katarungan. Iniyakan niya ang nasirang dignidad. At higit sa lahat, iniyakan niya ang pagkawala ng isang batang napamahal na sa kanya. "Yaya Ning?" Isang maliit na boses ang tumawag mula sa pintuan. Napalingon si Ning. Nakatayo roon si Tala. Ang mga mata ay namumugto. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pait. Tumakbo ang bata palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. "Don't leave me, Yaya Ning. Please, don't go." Humahagulgol na sabi ng bata. Napaluhod si Ning at niyakap pabalik si Tala. Mas mahigpit pa. Naramdaman niya ang maliliit na bisig nito sa kanyang leeg. Ang init ng katawan nito. Ang mga luhang bumabasa sa kanyang balikat. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na sinubukan niyang itayo. Ang puso niya ay nadurog. Hindi na para sa sarili, kundi para sa batang ito. "I'm sorry, Yaya. It was my fault," sabi ni Tala sa gitna ng mga hikbi. "I followed the kitty. I'm sorry." "Shh! Tahan na, mahal. It's not your fault. Hindi mo kasalanan." Alon ni Ning. Hinahaplos ang likod ng bata. Mula sa may pintuan, nakatayo si Kyle.
Isang tahimik na manonood sa eksenang nagaganap sa harapan ni siya. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal sa pagitan ng kanyang anak at ng babaeng winasak niya ang tiwala. Nakita niya ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera niya. Isang koneksyon na totoo at hindi peke. Lumapit siya, dahan-dahan. Ning tumingala si Ning. Ang mga mata niya ay pula at namamaga pa rin. Hindi na galit ang nakita niya rito, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang pag-aalangan, isang pagdurusa. Alam ni Mikael na walang salita ang sapat para ayusin ang lahat. Alam niyang isang maling galaw pa at tuluyan na siyang mawawala. Kaya't ang tanging nasabi niya ay ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Tala needs you. I need you. Ang huling dalawang salita ay hindi niya kayang bigkasin. Pero naroon iyon, nakabitin sa hangin. Tumingin si Ning kay Tala na nakayakap pa rin sa kanya, ayaw bumitaw. Tumingin siya sa kanyang bag na halos puno na. At sa huli, tumingin siya kay Kael. Isang tingin na malamig, matatag, at naglalagay ng isang malinaw na linya sa pagitan nilang dalawa. Babalik ako, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang init. Pero para lang kay Tala. Isang pader na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam, ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa basag na tiwala. Ang mga sumunod na araw sa Villa Esmeralda ay puno ng isang ingay na hindi naririnig, ang ingay ng katahimikan. Para kay Kael, ang bawat sulok ng mansyon ay may sariling boses. Ang pag-iwas sa tingin ni Ning ay isang sigaw. Ang formal at matipid nitong mga sagot ay isang pader. Ang pagiging abala nito sa trabaho, na tila ayaw magkaroon ng kahit isang segundong bakante, ay isang malinaw na mensahe. Hanggang dito ka lang, huwag kang lalapit. Sinubukan ni Kael sa mga paraang alam niya. Dinoble niya ang sahod nito, pero tinanggihan ito ni Ning ng may paggalang. Sapat na po ang kinikita ko, sir. Nag-alok siyang ipaayos ang nasirang cellphone nito at palitan ng bago. Pero muli, umiling ito. May naipon po ako para dyan. Salamat po. Lahat ng pagsubok niyang bumawi ay bumabalik sa kanya, parang isang bolang ibinabato sa pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Ang pagsisisi ay isang mapait na lasa sa kanyang bibig na hindi niya malunok-lunok. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya sa kanyang study, narinig niya ang isang mahinang pag-ubo mula sa kusina. Si Ning, tila ba ang tunog na yon ay isang karayom na tumusok sa kanyang konsensya. Naalala niya ang gabing tumakbo ito sa ulan. Ang gabing natulog ito sa malamig na selda. Kasalanan ko to. Tumayo siya at nagpunta sa kusina. Nadatnan niya si Ning na nag-iinit ng tubig. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong niya. Sinubukang gawing natural ang tono. Nagulat si Ning sa biglaang pagsulpot niya. Hindi po, sir. Konting katilang po sa lalamunan. Nakita ni Kael ang luya sa ibabaw ng lamesa. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ako na. Umupo ka na lang dyan. I'll make you salabat. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ning. Pero bago pa man ito makatanggi, kinuha na niya ang luya at ang kutsilyo. Naging asiwa ang bawat kilos niya. Ang lalaking sanay magpatakbo ng isang multimilyong kumpanya ay hindi marunong magbalat ng luya ng maayos. Ilang beses siyang muntik masugatan. Pero nagpatuloy siya. Ito ay isang maliit na bagay. Isang maliit na paraan para sabihing sorry nang hindi ginagamit ang salita. Nang sa wakas ay maiabot niya ang isang mainit na tasa nang salabat kay Ning, may kakaibang tensyon sa hangin. Salamat po, sir, sabi nito. Maingat na iniinom ang tsa habang nakayuko. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Uminom ito ng mabilis at pagkatapos ay nagpaalam na para matulog. Naiwan si Kael sa kusina, nakatingin sa tasang walang laman. Isang maliit na hakbang, ngunit ang pader ay naroon pa rin, matatag. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga dokumento si Amaris sa opisina ni Kael sa loob ng mansyon, napansin niya ang isa sa mga kasambahay
na nagpupunas ng lamesa. Ngumiti siya ng matamis. Kumusta Manang Celia? Mukhang pagod yata si Sir. Sabi niya sa tonong nag-aalala. Oo nga, ma'am. Laging puyat yata. At sining naman, mukhang may sakit din kagabi. Sagot ng matanda. Nawala ang nangiti sa mukha ni Amaris at napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. Talaga? Ay nako, kawawa naman si Sir. Baka maloko na naman. Mahirap naman minsan, ang sakit-sakitan ay paraan lang para makakuha ng simpatya. Ang mga salita, binitawan na parang walang mali siya, ay tumarak sa isipan ni Manang Celia. Isang laso na nagsimula ng kumalat. Nang gabing iyon, lumala ang ubo ni Luningning. Nagkaroon na rin ito ng mataas na lagnat. Hindi na nito kinaya at maaga. Itong humiga sa kanyang kwarto. Si Kael, na hindi mapakali, ay nagpa siyang silipin ito bago matulog. Ayaw niyang maulit na may mangyaring masama sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Ning na nakabaluktot sa kama, nanginginig sa ginaw. Lumapit siya at idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. Walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang maliit na tuwalya. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na pinunasan ang noo at leeg nito. Sa bawat pagdampi niya, nararamdaman niya ang init ng balat nito. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, nakita niya ang payapang mukha nito habang natutulog, na wala ang pader. Ang natira ay isang babaeng pagod at mahina. Sa isang pagkakataon, gumalaw si Ning sa kanyang pagkakatulog at ang kamay nito ay dumulas mula sa ilalim ng kumot. Nagtama ang kanilang mga balat. Ang likod ng kamay niya sa palad nito. Isang kuryente ang biglang gumapang sa buong katawan ni Kael. Napahinto siya. Ang lambot ng balat nito. Ang init. Bigla. Hindi na ito si Ning, ang kasambahay, o si Ning ang biktima. Ito ay si Luningning, isang babae. Sa isang iglap, ang puso niyang matagal nang natutulog ay biglang tumibok ng kakaiba. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Ngunit hindi niya alam, sa dilim ng pasilyo, may isang aninong nakamasid, si Amaris, nakatayo roon, tahimik. Nakita niya ang lahat, ang pag-aalaga, ang pag-aalala, ang sandali ng pagtama ng kanilang mga kamay. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Kael na hindi para sa kanya. Ang pag-ibig na inaasam niya ay ipinagkakaloob sa isang hamak na katulong. Ang galit sa kanyang puso ay naging isang malamig at matigas na bato ng pagkamuhi. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay walang ingay, ngunit puno ng determinasyon. Pumasok siya sa isang bakanting silid, kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Amaris ay kalmado ngunit nakakakilabot. Hello? Ako to. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Oo. Sagot ni Amaris, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Oras na para sa pangalawang hakbang. Ang pagdating ni Doña Imelda Villalobos sa mansyon ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon. Ang kaninang kalmadong hangin ay biglang napalitan ng isang nakaambang bagyo. Bumababa pa lang siya mula sa kanyang makintab na itim na kotse, suot ang kanyang eleganteng bestida at malalaking salamin sa mata. Ramdam na ni Luningning ang bigat ng presensya nito. Siya ang reyna at ang bahay na ito ang kanyang kaharian. Kael, anak! Bati nito sa anak na sumalubong sa kanya sa pinto. Ang boses nito ay may tonong matamis, ngunit ang mga mata ay nanatiling matalas at mapanuri. I decided to pay you and my apo a surprise visit. I miss Tala terribly. Niyakap ni Kael ang ina, ngunit may bahid ng pag-iingat sa kanyang kilos. Welcome, Ma. Talas in the garden. Habang naglalakad sila papasok, ang mga mata ni Doña Imelda ay agad na dumapo kay Luningning
na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa sala. Huminto ito. Dahan-dahan nitong inalis ang kanyang salamin at tiningnan si Ning mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang maruming bagay na hindi dapat naroroon. At sino naman ito? Tanong nito. Hindi kay Ning, kundi kay Kael, na para bang si Ning ay isang kasangkapan lamang. Ma, si Luningning. Siya ang bagong yaya ni Tala. Sagot ni Kael, sinubukang gawing magaan ang sitwasyon. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang naging reaksyon ng Donya. Lumapit ito kay Ning. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Ikaw pala ang pinalit kay Yaya Dory. Sana naman ay mas maayos ka. Ang huling narinig ko tungkol sa bahay na ito ay puro gulo. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal. Gulo. Alam ni Ning na ang tinutukoy nito ay ang insidente ng pag-aakusa sa kanya. Yumuko siya ng bahagya. Magandang araw po, senyora. Doña Imelda. Pagtatama nito. Ang boses ay matigas. Pagkatapos ay bumaling ito kay Kael. Let's talk in your study. Now. Sumunod si Kael sa ina. Naiwan si Ning sa sala na may pakiramdam na para siyang hinubaran sa harap ng maraming tao. Mula sa kusina, nakita niya si Amaris Salcedo na nagmamasid. May isang munting, halos hindi mahahalata, na ngiti sa mga labi. Sa loob ng study, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Doña Imelda. Kael, ano itong nababalitaan ko? Pinakulong mo raw ang katulong na, yan at pagkatapos ay pinalaya rin? Anong klaseng kaguluhan niyan? It was a misunderstanding, Ma. I made a mistake. Matigas na sagot ni Kael. Mistake! Tumawa ang Donya ng walang saya. Anak, sa mundo natin, ang isang pagkakamali ay pwedeng ikasira ng pangalan ng buong pamilya. Una, ang asawa mong manloloko. Ngayon naman, isang katulong na may kaduda-dudang background. Kailan ka ba matututo? Huwag kang magtiwala basta-basta sa mga taong hindi natin kauri. They are not like us. Hanggang katulong ka na lang. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na may kasamang paghamak. Sapat na para marinig ng sino mang dadaan sa labas. Nagtiim ang bagang ni Kael. Ma, please, Ning is a good person. Huwag niyo siyang husgahan. Husgahan? Pinoprotektahan lang kita, Kael. Baka nakakalimutan mo na kung paano ka nasaktan noon. Ang pagtatalo nila ay tumagal pa. At sa buong panahong iyon, si Ning, na naghahanda ng merienda sa kusina, ay dinig na dinig ang lahat. Bawat salita ni Doña Imelda ay parang isang dagdag na lamat sa kanyang basag ng tiwala. Nang lumabas ang Donya mula sa study, ang mukha nito ay kalmado na. Ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Umupo ito sa sala at habang naglalaro kasama si Tala, patuloy ang pasaring nito. Tala, apo, dapat matuto kang kilalanin ang mga taong dapat lang pagkatiwalaan, ha? Pagkalipas ng ilang oras, nang maghahanda na itong umuwi, isang sigaw ang umaling-awngaw sa buong bahay. Ang kwintas ko, ang emerald necklace ko, nawawala. Napatakbo ang lahat papunta sa kwarto kung saan nagpahinga. Sandali si Doña Imelda. Nagkakagulo. Hinahanap ang kwintas na isang pamana pa raw mula sa lola nito. Nandito lang yon sa ibabaw ng vanity table. Sigurado ako. Giit ng Donya, ang mga mata ay nanlilisik at agad na napako kay Luningning na nakatayo malapit sa pinto. Ikaw, pumasok ka rito kanina para maglinis, hindi ba? Opo, senyora, Donya. Pero nagpunas lang po ako ng mga alikabok. Nanginginig na sagot ni Ning. Huwag ka nang magkaila. Kael, tignan mo. Sinasabi ko na sa'yo. Lumapit si Amaris, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Naku, Doña Imelda, nakakagulat naman po. Baka naman po kung saan nyo lang nailagay. Imposible, hindi ako burara. Kung ganoon po, sabi ni Amaris, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng suhestyon. Para po sa ikapapanatag ng lahat, baka dapat nating tingnan
ang mga gamit ng lahat ng naririto sa bahay. Ang salitang lahat ay malinaw na may isang target lamang. Isang magandang ideya. Sang-ayon agad ni Doña Imelda. Simulan natin sa mga kwarto ng mga katulong. Tumingin si Kael kay Ning. Nakita niya ang takot at ang panginginig sa mga kamay nito. Naalala niya ang parehong takot na nakita niya noong gabing iyon. Pero ngayon, may iba na siyang nararamdaman. Isang nag-aalab na pagnanais na protektahan ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsimula ng maglakad ang kanyang ina. Kasunod si Amaris at ang iba pang kasambahay patungo sa hallway kung nasaan ang mga kwarto ng mga tauhan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa iisang direksyon. At ang mga mata ni Doña Imelda na parang isang agilang nakakita ng kanyang biktima ay dahan-dahan at may kasiguraduhang dumingding sa huling pinto sa pasilyo. Ang pinto ng kwarto ni Luningning. Ang maliit na kwarto ni Luningning ay biglang naging sentro ng isang sirko. Si Doña Imelda ang ringmaster at ang lahat ay mga manunood sa isang palabas ng kahihiyan. Walang permisong binuksan ng Donya ang aparador ni Ning. Hinahalungkat ang iilang piraso ng damit na nakatupi roon ng maayos. Ang bawat damit na hinahagis nito sa sahig ay parang isang piraso ng dignidad ni Ning na niyuyurakan. Nakatayo si Ning sa isang sulok, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay paulit-ulit na lang siyang nasa ganitong sitwasyon. Hinuhusgahan, pinagbibintangan, at walang kalaban-laban. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, pero pinigilan niya. Hindi na siya iiyak sa harap nila. Tingnan ninyo, timbulalas ni Manang Celia, isa sa mga kasambahay na inutusan ni Doña Imelda na tumulong sa paghahanap. Itinuro nito ang isang lumang jacket na nakasabit sa likod ng pinto. Diyan na lang po natin hindi pa natitingnan. Lumapit si Doña Imelda. Kinuha ang jacket at walang seremonyang dinukot ang laman ng mga bulsa nito. Sa unang bulsa, walang laman. Sa pangalawa, isang malamig at matigas na bagay ang nahawakan nito. Dahan-dahan, inilabas niya ang kanyang kamay. At doon, sa gitna ng kanyang palad, kumikinang ang nawawalang emerald necklace. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong kwarto. Walang hiya ka! Sigaw ni Doña Imelda. Ang muka ay namumula sa galit. Itinuro niya si Ning. Magnanakaw! Sinasabi ko na nga ba? Kael! Tumawag ka ng pulis! Now! Ang lahat ng mata ay napunta kay Kael. Ang ina niya, nag-uutos. Si Amaris, nakatayo sa likod. May bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata na mabilis niyang tinakpan ng pagkagulat. At si Ning, nakatingin ito sa kanya, hindi na takot, kundi isang tingin ng sukdulang pagkabigo. Isang tingin na nagsasabing, eto na naman, maniniwala ka na naman ba sa kanila? Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Isang malakas na boses ang pumuno sa kwarto, mas malakas pa sa sigaw ni Doña Imelda. Tumigil kayo. Lahat ay napatingin kay Kael. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha niya ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ng lahat. Isang malamig at kontroladong galit. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi kay Ning, kundi sa kanyang ina. Hindi natin kailangan ng pulis. Ma, sabi niya, ang boses ay mababa, ngunit may bigat. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng Donya. Hindi sumagot si Kael. Kinuha niya ang kanyang telepono, may pinindot. At pagkatapos ay ikinonekta ito sa maliit na telebisyon sa loob ng staff lounge sa tabi ng kwarto ni Ning. Manang Celia, paki-on po ng TV. Nagtatakang sinunod ng kasambahay ang utos. Maya-maya, isang imahe ang lumabas sa screen, isang video. Ang kuha ay mula sa isang anggulong tago sa pasilyo, malinaw na nakatutok sa pinto ng kwarto ni Ning at sa kwartong tinuluyan ni Doña Imelda. Ang video ay nagpapakita kay Doña Imelda na pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Ilang minuto ang lumipas at pagkatapos, isang anino ang lumabas mula sa isang sulok. Dahan-dahan, tiptoeing, si Amaris.
Nanlaki ang mga mata ni Amaris Salcedo. Bigla siyang namutla. Sa video, maingat na pumasok si Amaris sa silid ng Donya. Ilang sandali lang, lumabas itong muli. Ngunit ngayon, may isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay. Ang kwintas. Hindi pa doon natapos. Lumingon-lingon si Amaris sa paligid at nang makitang walang tao, mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto ni Ning. Pumasok ito sa loob at wala pang isang minuto ay lumabas na ulit. Wala nang dala sa kamay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng akusasyon ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng hindi maikakailang ebidensya. Papaano? Nauutal na tanong ni Amaris. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Pagkatapos ng nangyari kay Tala, nagpalagay ako ng ilang hidden cameras sa mga common areas ng bahay. Paliwanag ni Kael, ang mga mata ay hindi inaalis kay Amaris. Hindi para mag-espiya, kundi para sa proteksyon. Hindi ko inakalang ang ahas ay nasa loob na pala mismo ng pamamahay ko. Doon na bumagsak ang maskara ni Amaris. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng purong pagkamuhi. Tumingin siya kay Kael. Pagkatapos ay kay Ning at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. So, you figured it out. Ang galing, sabi niya, puno ng sarkasmo. Akala mo ba tungkol lang ito sa kwintas na yan? O sa pagkainggit ko sa isang hamak na katulong? Humarap siya kay Kael. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. Sinira mo ang buhay niya. Ang lalaking mahal ko, si Marco, ang dati mong partner. Pinakulong mo siya dahil sa kasalanan na pareho ninyong ginawa. Akala mo nakalimutan ko na. Nagulat si Kael. Si Marco, ang partner na tumakas kasama ang kanyang asawa. Kaya plinano ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Amaris, ang boses ay naging isang sigaw. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Gusto kong sirain ang lahat ng mahalaga sa'yo. Simula sa tiwala mo, sa pamilya mo, at sa bago mong pag-ibig. Ang huling salita ay binitiwan niya na may kasamang lason habang nakatingin ng masama kay Luningning. Hindi na kinailangan pa ng utos. Ang mga security guard ng mansyon ay mabilis na lumapit at hinawakan si Amaris. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi siya tumigil sa pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Kael. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo, magbabayad kayong dalawa. Nang sa wakas ay tumahimik na, naiwan ang lahat na tulala. Si Doña Imelda hindi makapagsalita. Si Ning, nanginginig pa rin. At si Kael, nakatayo sa gitna ng lahat, ang tagapagtanggol na sa wakas ay natutong maniwala sa tamang tao. Ang pader sa pagitan nila ni Ning ay hindi pa tuluyang gumuho, pero sa unang pagkakataon, isang malaking lamat ang nabuo rito. Nawala na si Amaris. Ang kasinungalingan ay nabura na. Ngunit para kay Luningning, ang hangin sa Villa Esmeralda ay mas bumigat pa. Ang katahimikan ay naging isang uri ng paghihintay, isang pag-aabang sa susunod na dagok. Kahit napatunayan na ang kanyang inosensya, ang mga mata ni Doña Imelda ay nanatiling isang mapanuring hukom na laging nakabantay sa bawat kilos niya. Malinis na ang kanyang pangalan, pero pagod na pagod ang kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin para makahanap ng kahit kaunting kapayapaan, naramdaman niyang may papalapit sa kanya. Si Kael. May dala itong 2 tasa ng mainit na kape. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Ning. Hindi pa po ako inaantok, sir. Sumandal si Kael sa balustre. Katabi niya, Kael, just Kael, lalo na kung tayong dalawa lang. Hindi sumagot si Ning. Humigop na lang siya sa kape. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang mga kamay, pero hindi nito kayang pawin ang lamig sa loob niya. Gusto kong humingi ulit ng tawad, Ning, sabi ni Kael.
nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi lang para sa ginawa ko, kundi para sa ginagawa ng mama. Sanay na po ako. Mahinang sagot ni Ning, isang katotohanang masakit tanggapin. Umiling si Kael. Hindi ka dapat masanay. Walang sino man ang dapat masanay sa ganoong trato. Tumingin ito sa kanya at sa dilim ng gabi, nakita ni Ning ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata nito. Isang malalim na kalungkutan. Kaya ako naging ganoon ay dahil sa nangyari noon. Ang ina ni Tala. She didn't just leave me. She betrayed me in the worst possible way. Akala ko pagkatapos noon, hindi na ulit ako magtitiwala kahit kanino. I built walls so high, I thought no one could ever climb them. Nakikinig lang si Ning. Sa unang pagkakataon, hindi ito ang kanyang amo na nagsasalita. Ito ay si Kael, isang taong nasaktan. Pero ikaw, pagpapatuloy nito, ang boses ay halos isang bulong. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, you showed me what real dignity and kindness looks like. Pinakita mo sa akin na mali ako. Isang mainit na damdamin ang dahan-dahang gumapang sa puso ni Ning. Isang pag-asa. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kislap na yon ay madaling pinalitan ng anino. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pananghalian sa mansyon. Dumating ang mga amiga ni Doña Imelda, mga socialite na tulad niya. Lahat ay nakabihis ng magagara at nagkikislapan ang mga alahas. Si Ning, kasama ang ibang kasambahay, ay abala sa pagsaserve. Bawat kilos niya ay tila sinusundan ng mga mapanuring mata ng Donya. Habang naglalagay siya ng pagkain sa plato ng isang bisita, biglang tumayo si Doña Imelda. Ay iha, paabot naman ng red wine, sabi nito kay Ning. Nang iniabot ni Ning ang bote, biglang nadulas ang kamay ng Donya at ang mamahaling alak ay natapon, bumuhos lahat sa puting uniforme ni Ning. Oh my goodness, I'm so clumsy, sabi ni Doña Imelda. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Look what I've done. Ang dumi-dumi mo na tuloy. Narinig ni Ning ang mahihinang tawanan mula sa mga amiga nito. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumunog sa kanyang mga pisngi. Okay lang po, Donya. Ako na po ang maglilinis. Yumuko siya para pulutin ang basag na bote. Gusto na lang niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Tama yan. Linisin mo ang kalat mo, sabi ng Donya. Ang boses ay may diin. Ngunit bago pa man niya makuha ang bote, isang kamay ang pumigil sa kanya. Ako na. Boses ni Kael. Tumayo ito. Mula sa kanyang upuan, ang mukha ay seryoso. Kumuha ito ng table napkin at sinubukang punasan ang mantsa sa damit ni Ning sa harap ng lahat. Kael, what are you doing? Sita ni Doña Imelda, halatang nagulat at napahiya. What I should be doing, ma? Sagot ni Kael, ang mga mata ay nakapako sa ina. Ning, go and change. Manang Celia, please assist her. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga bisita. Please excuse us. It seems my mother needs to rest. The party is over. Ang biglaang pagtatapos ng salo-salo ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nag-alisan na may dalang bagong chismis. Si Doña Imelda ay naiwang nanginginig sa galit. How dare you embarrass me in front of my friends? Sigaw nito kay Kael nang silang dalawa na lang ang naiwan. How dare you treat another human being like that? Ganti ni Kael. Hindi siya basura, ma. She's a person. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Ning, na nasa kanyang kwarto at nagbibihis, ay dinig ang lahat. Ang bawat salitang binitiwan ni Kael para ipagtanggol siya ay isang balsamo sa kanyang sugatan na puso. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kirot. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan ng pag-aaway ng mag-ina. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Si Doña Imelda. Ang mukha nito ay kalmado na. Ngunit mas nakakatakot ang itsura nito ngayon. May inilabas ito mula sa kanyang mamahaling bag. Isang checkbook at isang pluma. Inilapag nito yon sa maliit na mesa.
Binuksan sa isang blangkong tseke at itinulak ito palapit sa kanya. "Punan mo," sabi ng Donya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Kahit magkano, isulat mo ang kahit anong halaga na gusto mo." Tumingin si Ning sa tseke. Pagkatapos ay sa mukha ng Donya. Hindi niya maintindihan. "Basta," pagpapatuloy ni Donya Imelda, ang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. "Layuan mo lang ang anak ko." Ang galit ni Kael ay isang bagyo sa loob ng tahimik na mansyon. Matapos ang marahas na pagtatalo, tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatayo sa sala. Ang mukha ay nababalutan ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ngunit hindi ang ina niya ang nasa isip ni Kael. Isang tao lang. Si Luningning. Nasaan siya? Ano ang nararamdaman niya ngayon? Ang isipin pa lang na muli na namang nasaktan ang babaeng ipinangako niyang poprotektahan ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Hinanap niya ito sa kusina, sa staff lounge, ngunit wala ito. At pagkatapos, nakita niya sa maliit na mesa sa kwarto ni Ning ang mga piraso ng papel, ang punit-punit na tseke. Dinampot niya ang mga ito. Hindi niya kailangang tanungin kung ano ang nangyari. Ang bawat piraso ay isang testamento sa dignidad ni Ning. Isang dignidad na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng kanyang pamilya. Isang dignidad na mas nagpatibay sa nararamdaman niya para dito. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan at lumabas siya ng bahay. Alam niya kung saan ito hahanapin. Nadatnan niya si Ning sa hardin, sa parehong lugar kung saan sila nag-usap noong isang gabi. Nakatayo ito roon, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa bilog na buwan na tila ba doon humuhugot ng lakas. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Umiiyak ito ng tahimik. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat. Ayaw niya itong takutin. Ning tawag niya, ang boses ay malambot. Bahagya itong nagulat at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Humarap ito sa kanya. Pilit nang ngumiti. "Sir Kael, pasensya na po. Pabalik na rin po ako sa loob." Sinubukan nitong umalis, dumaan sa gilid niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya pumayag. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso. "Huwag muna." Ang pagtama ng kanilang mga balat ay nagdulot ng pamilyar na kuryente. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malinaw. Hindi na ito binitawan ni Kael. "Nakita ko ang tseke," sabi niya. "At narinig ko ang lahat. Ning, patawarin mo ako." Umiling si Ning, hindi pa rin tumitingin sa kanya. "Wala po kayong kasalanan. Siguro po ay hindi talaga ako para dito." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng takot kay Kael. Ang takot na baka tuluyan na itong umalis. Baka tuluyan na itong mawawala sa kanya. "Hindi," mariin niyang sabi. Hinawakan niya ang baba nito at dahan-dahang itinaas para magtama ang kanilang mga mata. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga luhang kumikinang sa mga pilik mata nito. "Ikaw ang para dito. Ako. Ako ang hindi naging karapat-dapat sa'yo." Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawa niyang kamay. Ang mga hinlalaki niya ay marahang pinupunasan ang mga luhang patuloy na dumadaloy. Noong una, galit ang nararamdaman ko. Pagkatapos, naging pagsisisi. Ngayon, hindi ko na alam, Ning. Ang alam ko lang, sa tuwing nakikita kitang nasasaktan, doble ang sakit na nararamdaman ko. Nakatitig lang si Ning. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagtatanong. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, Ning." Pagpapatuloy ni Kael, ang boses ay basag sa emosyon. "Ikaw, sa kabila ng lahat ng ginawa ko, ang nagpakita sa akin na may mga tao pa palang totoo, na may mga tao pa palang may gininto ang puso. Pinabagsak mo ang lahat ng pader na itinayo ko." Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Huminto siya. Ilang pulgada na lang ang pagitan, naghahanap ng permiso sa mga mata nito. Nakita niya ang takot, ang pag-aalinlangan,
Pero sa ilalim ng lahat ng yon, nakikita niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa, ang parehong pag-asa na nararamdaman niya. At doon, sa ilalim ng tahimik na buwan, sa gitna ng mga bulaklak na saksi sa kanilang mga luhang pumatak, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Malambot, mainit, at puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Sa una, nanigas si Ning, ngunit maya-maya, naramdaman ni Kael ang pag-relax ng mga balikat nito. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata nito. At naramdaman niya ang marahan nitong pagtugon. Ang halik ay lumalim. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagsisisi, at higit sa lahat, ng isang pag-ibig na sabay nilang hindi inaasahan, ngunit sabay din nilang hinahanap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Pareho silang humihingal, parehong nanginginig. Ning! Bulong ni Kael. Isang matamis na ngiti ang unang beses na nakita ni Kael sa mga labi ni Ning sa loob ng mahabang panahon. Kael! Sagot nito, ang pangalan niya ay parang isang musika. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang Donya, nawala si Amaris, nawala ang nakaraan. Tanging silang dalawa lang. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay sadyang mailap. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Kael. Ang tunog ay marahas at nakakabasag sa kanilang munting mundo. Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit nagpatuloy ito. May pagkainis na kinuha niya ito para patayin. Ngunit nakita niya ang screen. Isang text message mula sa isang unknown number. Meron itong kalakip na litrato. Isang litrato ni Ning. Nakangiti habang may tinatanggap na isang makapal na sobre ng pera mula sa isang lalaking hindi niya kilala. Ang anggulo ay kuha mula sa malayo, tila isang surveillance photo. At sa ilalim ng litrato, may isang maikli ngunit nakakalasong mensahe. Ito ba ang babaeng pinagkakatiwalaan mo? Ang malamig na mga salita ay tumagos sa balat ni Kael, direktang tumama sa puso niyang kagagaling lang sa isang matamis na sandali. Ang litrato, ang pera, ang lalaki, ang mga elemento ay perpektong pinagsama-sama para likhain ang pinakamasamang bangungot ng kanyang nakaraan. Isang eksenang halos kapareho ng natuklasan niya noon sa kanyang dating asawa. Bumalik ang lahat, ang pagdududa, ang sakit, ang pakiramdam ng pagiging isang tanga. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niyang bumalik ang pader na kagigiba pa lang ni Ning. Napansin ni Luningning ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Kael. Ang init sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang malamig na anino. Ang nangiti sa mga labi nito ay nawala. Kael, may problema ba? Tanong din niya. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito sumagot. Ipinakita lang nito sa kanya ang screen ng telepono. Nang makita ni Ning ang litrato, nanlaki ang kanyang mga mata. Siya nga iyon. At ang lalaki, kilala niya. Si Mang Tonyo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang kapitan ng barangay namin sa Baryo Pag-asa. At ang pera? Tanong ni Kael. Ang boses ay formal at walang emosyon. Bawat salita ay may bigat. Iyan po yung ayuda na ipinamahagi niya sa amin noong nakaraang buwan para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Tulong po yan ng gobyerno. Kuha po yan noong umuwi ako saglit sa probinsya. Paliwanag ni Ning. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Desperadong ipaintindi ang katotohanan. Tumingin si Kael mula sa telepono papunta sa mukha ni Ning. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang takot. Ang parehong takot na nakita niya noon nang pagbintangan siya sa pagkawala ni Tala. Isang labanan ang naganap sa loob niya. Ang multo ng kanyang nakaraan, laban sa katotohanang nasa harapan niya. Ang laso ng pagdududa laban sa tiwalang kagising pa lang. Isinara niya ang kanyang mga mata ng mariin. Huminga siya ng malalim.
Pagkatapos ay binuksan niya itong muli. At sa pagkakataong ito, may determinasyon na. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Ning, halos maiyak na. Bakit? Bakit nila ginagawa ito sa akin? Si Amaris, sagot ni Kael. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Nangako siyang hindi pa kami tapos. This is her last, desperate move. Tinitigan niya si Ning, at sa pagkakataong ito, ang malamig na anino sa kanyang mga mata ay nawala. Hinawakan niyang muli ang mga kamay nito. Mas mahigpit ngayon. Ning, look at me. Nag-angat ng tingin si Ning. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ako naniniwala dito, sabi ni Kael. Ang boses ay matatag at puno ng kasiguraduhan. Tapos na akong magpadala sa mga kasinungalingan. Tapos na akong magduda sa'yo. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa halik kanina. Ito ang patunay. Ito ang katibayan na ang tiwala. Kahit minsan nang nabasag, ay posible palang mabuo ulit. Mas matibay, mas matatag. Niyakap niya si Ning ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagbuhusos ng luha nito sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Anong gagawin natin? Bulong ni Ning. Lalabanan natin to, sagot ni Kael, nang magkasama. Ngunit habang magkayakap sila sa ilalim ng buwan, hindi nila alam na ang huling dagok ni Amaris ay hindi lang isang text message. Ang parehong litrato, kasama ang isang kwentong puno ng kasinungalingan tungkol sa isang gold-digging na kasambahay, ay kasalukuyan ng kumakalat sa isang sikat na online gossip blog, handang sumabog at sirain ang kanilang mundo pagsikat ng araw. Ang umaga ay dumating, hindi kasama ang sikat ng araw kundi kasama ang isang bagyo. Isang bagyo ng iskandalo. Nagising si Luningning sa tunog ng kanyang telepono na walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag mula sa kanyang ina. Mga text mula sa kanyang mga kapatid. Nang buksan niya ito, isang link ng balita ang paulit-ulit na ipinapadala sa kanya. Sa isang sikat na gossip blog, ang kanyang mukha, kasama ang litrato kagabi, ay nakabalandra sa headline, Maladramang buhay ni business tycoon, Kael Montemayor. Yaya ng anak, isa palang gold digger. Binasa niya ang artikulo at ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang pagkatao. Nakasulat doon ang mga kasinungalingan na siya ay may track record ng pangingikil, na ang pag-akusa sa kanya noon ay posibleng totoo. At ang litrato kasama si Mang Tonyo ay ebidensya ng kanyang mga lihim na transaksyon. Ito ay isang perpektong pagkakahabi ng katotohanan at lason. Idinisenyo para wasakin siya. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Kael ay nakikipaglaban sa sarili niyang digmaan. Ang kanyang telepono at email ay binabaha ng mga mensahe mula sa board members, mga kliyente at media. Ang personal na iskandalo ay mabilis na nagiging isang corporate crisis. Ngunit ang pinakamatinding kalaban niya ay hindi ang nasa labas, kundi ang nasa loob mismo ng kanyang bahay. Nakikita mo na ba, Kael? Nakikita mo na ba ang resulta ng katigasan ng ulo mo? Si Doña Imelda ay parang isang leon na nagwawala sa sala. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng parehong artikulo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at, sa ilalim noon, ng kahihihiyan. This is a lie, Ma. Isang gawa-gawa lang ito ni Amaris. Mariin ngunit kalmadong sagot ni Kael habang sinusubukang tawagan ang kanyang abogado. Lie, Kael. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang buong Maynila, pinag-uusapan tayo. Pinagtatawanan nila ang pamilya Montemayor. At dahil kanino? Dahil sa babaeng yan. Itinuro niya ang direksyon ng kwarto ni Ning. Wala siyang kasalanan. Giit ni Kael. Ang pasensya niya ay unti-unti nang nauubos. Wala. Kael, gumising ka. Mula nang dumating ang babaeng yan sa bahay na ito, puro gulo na lang ang dala niya. Baka naman totoo ang lahat ng ito, na ginayuma ka lang niya, na nagpanggap lang siyang mabait. Mabait para makuha ang pera mo? Ang mga salitang iyon
Ang pagdududang yon ay ang huling bagay na kailangan ni Kael, ngunit pinilit niyang maging matatag para kay Ning. Hindi ako naniniwala diyan at hindi ko siya iiwan, sabi niya. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Doon na sumabog ang Donya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at desperasyon. Lumapit ito sa anak. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Kung ganoon, mamili ka, Kyle, sabi nito. Ang boses ay naging isang malamig at mapanganib na bulong. Ang pamilyang ito, ang pangalan na Villalobos at Montemayor, ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo o ang babaeng yan. Natigilan si Kael. Ito na, ang ultimatum. Hindi mo kailangang gawin to, ma. Kailangan, sigaw nito. Kung pipiliin mo siya, sa araw na ito, kinalimutan ko nang may anak akong nagngangalang Kael Montemayor. Wala kang mamanahin, wala kang makukuha. Itatakwil kita. Ang bigat ng mga salitang itatakwil kita ay dumagan sa balikat ni Kael, ngunit mas mabigat ang isiping tatalikuran niya si Ning sa oras na pinakakailangan siya nito. Mula sa kanyang kwarto, narinig ni Luningning ang lahat. Ang sigawan, ang banta, ang ultimatum, at ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang sumisira sa pamilya. Siya ang naglalagay kay Kael sa isang sitwasyong hindi nito dapat pagdaanan. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad sa pagitan nila ay nagiging isang laso na sisira sa buhay ng lalaking minamahal niya. Hindi. Hindi niya papayagan. Kung ang pag-alis niya ang tanging paraan para mailigtas si Kael sa gulo, kung ang pagtalikod niya ang magbibigay ng kapayapaan dito, gagawin niya. Kahit gaano kasakit. Habang nagpapatuloy ang sigawan sa sala, tahimik na kinuha ni Ning ang kanyang luma at bulaklaking bag. Inilagay niya sa loob ang iilang damit niya. Hindi na siya nag-abala pang ayusin ito. Sumulat siya ng isang maikling liham. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay tumutulos sa papel. Kael, patawad. Patawad kung naging gulo ako sa buhay mo. Hindi ko hinangad na mangyari ito. Mahal kita. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain. Huwag mo akong alalahanin. Magiging maayos din ako. Alagaan mo si Tala. Nagmamahal. Ning maingat niyang tiniklop ang sulat at ipinatong ito sa unan sa kama ni Tala. Na mahimbing pang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Hinalikan niya ang noo ng bata. Sa huling pagkakataon, isang halik ng pamamaalam. Tahimik, na parang isang anino. Lumabas siya ng mansyon gamit ang pinto sa likod bahay. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang makalabas siya sa gate ng Villa Esmeralda, sumakay siya sa unang taxi na dumaan. Habang umaandar ito palayo, doon lang siya lumingon. Mula sa bintana ng taxi, tinanaw niya ang malaking bahay sa huling pagkakataon. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Sa loob ng mansyon, tapos na ang sigawan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Doon napansin ni Kael na wala na si Ning. Isang masamang kutob ang kumalat sa kanyang dibdib. Tinakbo niya ang kwarto nito, walang laman. Tinakbo niya ang kwarto ni Tala. At doon, sa ibabaw ng unan, nakita niya ang puting papel. Binuksan niya ito. Binasa niya. At ang mundo ni Kael Montemayor ay gumuho. Kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang private investigator. Sir, may balita na ako. Nakuha na natin ang bank records ni Amaris. Malinaw na may malaking halaga siyang binayad sa administrator ng gossip blog. May ebidensya na tayo. Pero huli na. Ang ebidensya ay wala ng halaga. Dahil si Ning, wala na. Ang bawat salita sa sulat ni Ning ay isang punyal na bumaon sa puso ni Kael. Mahal kita. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain. Ang sakripisyo, ang sakit, ang pag-ibig na handang bitawan ng lahat para sa kapakanan ng minamahal. Hindi. Hindi niya ito hahayaan. Sa isang iglap, nawala ang Kael Montemayor na isang business tycoon.
Ang natira ay si Kyle, isang lalaking handang suungin ang lahat para sa babaeng bumuo muli sa kanya. "Alis ako," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Nakatayo ang kanyang ina sa may hagdanan. Ang muka ay tigib pa rin sa galit. Ngunit may bahid na ng pagkalito sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. "Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap." "Tapos na tayo, ma," sagot ni Kael. Hindi lumilingon. Dumiretso siya sa pinto. "Sinabi mong mamili ako. Pinipili ko siya. Pinipili ko si Ning." Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya at lumingon sa ina sa huling pagkakataon. "Pero may isa kang bagay na hindi naintindihan. Hindi ako namimili sa pagitan niya at ng pamilya. Dahil para sa akin, siya na ang pamilya." Hindi na niya hinintay ang sagot. Lumabas siya ng pinto at iniwan si Doña Imelda na nakatayong roon, nag-iisa sa gitna ng malaki at malamig na mansyon. Ang mga salita ng anak ay umaling-aungaw na parang isang hatol. Ang unang ginawa ni Kael ay tawagan ang kanyang abogado. "Release the evidence. Call for an emergency press conference. Sue them for libel. I want that blog taken down. I want Amaris Salcedo to pay for everything." Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang digmaan sa media ay nagsimula na, ngunit wala na siya roon para pangunahan ito. May mas mahalaga siyang laban na kailangang harapin. Sumakay siya sa kanyang kotse. Saan? Saan siya pupunta? At pagkatapos, naalala niya. Ang litrato. Ang lalaki sa litrato. Ang kapitan ng barangay. Baryo Pag-asa. Itinipa niya ang pangalan ng lugar sa GPS ng kanyang sasakyan. Malayo. Ilang oras na biyahe. Kasabay ng pag-andar ng kanyang sasakyan ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanilang paghihiwalay. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng unos, ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang isang alaala. Ang unang beses na nakita niya si Ning kasama si Tala, ang kanilang mga tawa. Ang gabing inakusahan niya ito, ang sakit sa mga mata nito, ang gabing inalagaan siya nito, ang halik nila sa ilalim ng buwan. Ang lahat ng yon ay nagmistulang panggatong sa kanyang determinasyon. Hindi pwedeng doon na lang magtapos ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras na walang tigil na pagmamaneho, narating na niya ang hangganan ng Baryo Pag-asa. Ang kalsada ay naging maputik. Ang mga modernong gusali ay napalitan ng mga simple at maliliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Huminto siya sa isang maliit na tindahan para magtanong. "Excuse me po, Ale, itatanong ko lang po sana, kung saan dito ang bahay ng mga diwa?" Yung anak po nilang si Luningning. Tiningnan siya ng tindera mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang makintab na kotse, isang estranghero sa kanilang munting mundo. "Bakit mo hinahanap si Ning?" tanong nito. May pagdududa sa boses. "Kaibigan po ako. May mahalaga lang po akong kailangang sabihin sa kanya," sagot ni Kael, sinubukang maging magalang hanggat kaya. Itinuro ng tindera ang isang maliit na eskinita. "Dumiretso ka lang dyan. Ang bahay na may mga tanim na gumamela sa harapan, yun ang sa kanila." Nagpasalamat si Kael at ipinarada ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan. Naglakad siya sa maputik na eskinita, hindi ininda ang mamahaling sapatos na nababalot na ng putik. Ang malakas na ulan ay bumabasa sa kanya, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pintig ng kanyang puso na palakas ng palakas habang papalapit siya. At doon, sa dulo ng eskinita, nakita niya ito. Isang simpleng bahay na kahoy, ngunit sa harap nito ay may mga bulaklak ng gumamela na namumukadkad sa kabila ng ulan. At nakatayo sa maliit na beranda, nakatingin sa kawalan, na para bang pinapanood ang bawat patak ng ulan, ay isang pamilyar na figura. Ang buhok nito ay basa. Ang damit nito ay simple. Ngunit para kay Kael, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Bumagal ang paghinga niya. Ang lahat ng pagod
Lahat ng galit, lahat ng takot ay biglang naglaho. Tumigil siya sa tapat ng kanilang bakod na kawayan. Ang tunog ng kanyang paghinto ang nagpalingon dito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Luningning ay hindi maitatago. Ang pag-asa naman sa mukha ni Kael ay hindi maikukubli. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa isang baryo na ang pangalan ay Pag-asa, tinawag ni Kael ang tanging pangalan na mahalaga sa kanya. Ang pangalan na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ning! Ang sigaw niya ay mas malakas pa sa kulog. Isang sigaw ng pag-ibig na tumawid sa distansya at sa lahat ng pagsubok na naghiwalay sa kanila. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, napako si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang pag-ulan, ang hangin, ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ito maaaring mangyari. Isa lang itong panaginip, isang malupit na laro ng kanyang isipan na pagod na sa kaiiyak. Ngunit ang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bakuran, basa maputik, ngunit totoo, ay hindi isang panaginip. Kael! Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa hina. Tumakbo si Kael. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang maliit na tarangkahan na kawayan at sa ilang malalaking hakbang ay narating niya ang beranda. Narating niya si Ning. Hinawakan niya ang mukha nito na para bang sinisigurado na totoo nga itong nasa harapan niya. Bakit ka umalis? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit at pag-aalala. Bakit hindi mo ako hinintay? Kakailangan. Nauutal na sagot ni Ning. Ang mga luha ay muling namumuo. Para sa'yo. Para sa pamilya mo. Ako ang gulo. Kael, ako ang problema. Hindi. Mariing sabi ni Kael. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Puno ng intensidad. Ang problema ay ang pag-iisip kong kaya kong mabuhay nang wala ka. Akala ko noon, ang pag-alis mo ang solusyon. Pero ngayong wala ka, Ning, doon ko naintindihan. Ikaw ang nawawalang piraso. Ikaw ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo ko. Ang pag-amin na yon, sa gitna ng ulan, sa harap ng simpleng tahanan ni Ning, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mamahaling regalo o engrandeng salita. Sa puntong yon, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang isang matandang babae, ang ina ni Ning, na may pag-aalala sa mukha, kasunod ang kanyang ama. Nagulat sila nang makita ang estranghero na kasama ng kanilang anak. Ning anak, sino itong bisita mo? Tanong ng kanyang ina. Humarap si Kael sa mga magulang ni Ning. Sa kabila ng kanyang itsura, basang-basa at marumi, may dignidad at paggalang sa kanyang tindig. Magandang gabi po, sabi niya. Ako po si Kael Montemayor. Nandito po ako para sa anak ninyo. At doon, sa harap ng pamilyang nagpalaki kay Luningning, sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa kanya, lumuhod si Kael sa isang tuhod sa basang sahig ng beranda. Napasinghap si Ning. Kael, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Ngunit hindi ito gumalaw. Mula sa kanyang bulsa, wala siyang inilabas na mamahaling singsing na may diamante. Ang inilabas niya ay isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Binuksan niya ito. Ang bulaklak na papel na gawa ni Tala. Ang bulaklak na itinago ni Ning na naiwan sa kanyang lumang jacket. Wala akong singsing na dala. Pag-amin ni Kael, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ning. Dahil ang gusto kong ialay sa'yo ay hindi simbolo ng kayamanan. Ang gusto kong ibigay sa'yo ay isang pangako. Huminga siya ng malalim. Luningning diwa, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo masasaktan o mahihirapan. Pero ipinapangako ko sa harap ng pamilya mo at sa langit na saksi na haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ipinapangako kong mamahalin kita, poprotektahan, at igagalang sa bawat araw ng buhay ko. Pakakasalan mo ba ako? Ang ulan ay tumila na. At sa katahimikang pumalit dito, tanging ang tunog ng mga hikbi ni Ning ang maririnig. Mga hikbi ng saya, ng pag-ibig,
ng katuparan. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nakangiti sa gitna ng kanilang mga luha. Tumango ang kanyang ama. Iyon na ang tanging basbas na kailangan niya. Tumingin siyang muli kay Kael na nakaluhod pa rin. Oo, bulong niya. At pagkatapos, mas malakas. Oo, Kael, pakakasalan kita. Tumayo si Kael at niyakap siya ng mahigpit. Inikot-ikot sa hangin na para bang siya ang pinakamagaan na bagay sa mundo. Ang tawa at iyak ay nagsama sa isang perpektong sandali. Pinatuloy sila ng mga magulang ni Ning sa loob at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Kael ng init ng isang tahanan na hindi nabibili ng pera, isang tahanang pununo ng pagtanggap at pagmamahal. Samantala, daan-daang kilometro ang layo, sa Villa Esmeralda, isa pang pagbabago ang nagaganap. Nakatanggap si Doña Imelda ng tawag mula sa mansyon. Si Tala. Hindi raw ito mapatahan sa kaiiyak. Hinahanap si Yaya Ning. Sinubukan na raw lahat. Pero ang tanging sinasabi ng bata ay, I want my Yaya. I want my Mommy Ning. Ang salitang mommy ay tumusok sa puso ni Doña Imelda. Umupo siya sa malaking sala. Nag-iisa. Tinitingnan ang mga larawan sa pader. Mga larawan ng kanyang yumaong asawa, ng kanyang anak, ng kanyang apo. Ang pamilyang ipinaglalaban niya. Ngunit sa pagtatanggol niya rito, siya mismo ang sumisira. Nakita niya ang sarili sa salamin. Isang matandang babae sa isang malaking bahay na walang pagmamahal, malamig, at walang laman. Ang katigasan ng kanyang puso ay unti-unting gumuho na parang isang pader na binagsak ng malakas na agos ng pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Matagal niyang tinitigan ang pangalan sa screen. Kyle. Sa huli, pinindot niya ang call button. Nasa kalagitnaan ng isang masayang salo-salo, si Kael, kasama ang pamilya ni Ning. Nagkakape at nagkukwentuhan na para bang matagal na silang magkakakilala nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Isang alon ng tensyon ang bumalik sa kanya. Humingi siya ng paumanhin at lumabas sandali sa beranda para sagutin ito. Hello, Ma? Sa kabilang linya, hindi galit ang narinig niya, kundi isang boses na pagod at basag. Kael, anak. Nagsimula si Doña Imelda. Si Tala. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Hinahanap ka niya. Hinahanap niya si Ning. Natahimik si Kael. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ako. Nagkamali ako, anak. Patawarin mo ako. Ang akala ko, pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Pero ako pala ang sumisira. Ang bahay na ito, ang mansyon, wala itong buhay kung wala kayo. Ito ang mga salitang hindi inakala ni Kael na maririnig niya mula sa kanyang ina. Umuwi na kayo, anak. Pakiusap nito. Ang boses ay may halong pagsusumamo. Bumalik na kayo. Hihintayin ko kayo. Ibinalik ni Kael ang telepono sa kanyang bulsa. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang pasan-pasan ay biglang gumaan. Pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Ning at bumulong. Oras na para umuwi. Naghihintay na sila sa atin. Tumingin si Ning sa kanya, may pag-aalala. Ngumiti si Kael at hinawakan ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, ang pagbabalik nila sa Villa Esmeralda ay ibang-iba sa pag-alis nila. Walang sigawan, walang tensyon. Ang sumalubong sa kanila sa pinto ay si Doña Imelda, hindi nasuot ang maskara ng isang aroganteng donya, kundi ang mukha ng isang nagsisising ina at lola. At sa likod niya, isang maliit na figura ang tumakbo ng mabilis. Mami Ning! Yumakap si Tala nang mahigpit sa baywang ni Ning. At ang salitang mami ay naging musika na sa pandinig ng lahat. Tumingin si Doña Imelda kay Ning. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Ning ang lahat. Pagtanggap, paghingi ng tawad,
at isang bagong simula. Tumangulang sining, isang tango ng pagpapatawad at pag-unawa. Ang pader, sa pagitan nilang lahat ay tuluyan ng gumuho. Isang taon ang lumipas. Ang hardin, na dating naging saksi sa mga luha at kalungkutan, ay ngayon puno ng mga puting bulaklak at masayang tawanan. Isang maliit at pribadong kasal ang naganap. Hindi ito enggrande, hindi ito ipinangalandakan sa media, ngunit ito ay totoo at puno ng pagmamahal. Nakatayo si Luningning sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Sa tabi niya si Kael na hindi maalis ang tingin sa kanya, na para bang siya ang tanging babae sa buong mundo. Sa kanilang harapan, si Tala, ang kanilang flower girl, ay masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Imelda. Nang iabot niya ang kamay ni Ning kay Kael sa simula ng seremonya, may ibinulong ito na tanging silang tatlo lang ang nakarinig. Alagaan mo siya, anak. At ikaw, iha, alagaan mo rin ang mag-aama ko. Isang tunay na basbas mula sa isang pusong natutong magpakumbaba. Hindi nakatulong si Luningning Diwa Montemayor. Sa tulong at buong suporta ni Kael, bumalik siya sa pag-aaral, tinutupad ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ang talino at kabaitan na dating nakakubli sa likod ng isang uniforme ay ngayon namumukadkad sa loob ng isang silid-aralan kung saan tinuturuan niya ang mga bata na magbasa, magsulat, at higit sa lahat, mangarap. Isang hapon, habang nag-aabang si Kael para sunduin ang kanyang asawa mula sa eskwelahan, nakita niya itong lumabas. Napapaligiran ng mga estudyanteng ayaw pa siyang paalisin. May isang batang babae na nagbigay sa kanya ng isang bulaklak na papel, katulad ng ibinigay ni Tala noon. Nakita ni Kael kung paano kumislap ang mga mata ng kanyang asawa habang tinatanggap ang simpleng regalo. Ang kislap na yon, isang pinaghalong pasasalamat, pagmamahal, at purong kaligayahan. Iyon ang kislap na unang minahal niya. Iyon ang luningning niya. Pag-uwi nila sa mansyon, na ngayon ay isa ng tunay na tahanan, nadatnan nila si Tala at Doña Imelda sa sala, magkatabing nagbabasa ng libro. Ang dating matapobreng Doña ay ngayon isang mapagmahal na lola na ang pinakamalaking kayamanan ay ang oras na kasama ang kanyang pamilya. Mommy, Daddy, masayang bati ni Tala at tumakbo para salubungin sila ng yakap. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Tala, tumayo sina Kael at Ning sa balkonahe ng kanilang silid, tanawang hardin na iluminado ng mga maliliit na ilaw. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang pagmamahalan ay sapat na. Niyakap ni Kael si Ning mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba? Bulong niya. Humarap si Ning sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ngunit siya ring lalaking buong tapang na binuo itong muli. Noong unang dating ko dito, pagsisimula niya, ang tanging pangarap ko lang ay magkaroon ng sapat na pera para sa pamilya ko at mabuhay ng tahimik. Hindi ko inakala na sa gitna ng pinakamasakit na pagsubok ng buhay ko, doon ko pala matatagpuan ang lahat ng hindi ko pinangarap. Pero siya palang lahat ng kailangan ko. Katulad ng ano? Nakangiting tanong ni Kael. Isang pamilya, isang tahanan. Itinuro ni Ning ang dibdib ni Kael. At isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagdududa. Ngumiti si Kael at dahan-dahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na nag-aalinlangan. Isang halik na puno ng kapayapaan at pangako ng habambuhay. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa isang maling akala. Dumaan sa matinding sakit at pagsubok at sinubok ng mga pader ng estado sa buhay. Ngunit sa huli, pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kung saan ka nanggaling o kung ano ang meron ka. Ito ay tungkol sa kakayahang makita ang tunay na halaga ng isang tao, ang kakayahang magpatawad, at ang tapang na maniwala ulit
kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan. Habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, ang dating katulong at ang dating supladong amo ay hindi na alintana ang kanilang nakaraan. Sila na ngayon ay si Kael at Luningning, dalawang pusong pinag-isa ng isang tadhanang mas malakas pa sa anumang pagsubok. Sila ay isang pamilya, nabubuhay sa isang tahanan na binuo hindi ng semento at mamahaling kasangkapan, kundi ng pundasyon ng tiwala, respeto, at isang pag-ibig na tunay at wagas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kael at Luningning, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag sa pagkakamali. Bagkus, ito ang nagbibigay liwanag para makita natin ang daan patungo sa pagpapatawad at pagbabago. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap buuin. Ngunit ang pusong handang magpatawad at umunawa ay may kakayahang maghilom ng kahit anong sugat. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang karangalan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa pag-iibigan ni Kael at Ning? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagsasabing ang bawat puso ay may sariling kwento na karapat-dapat pakinggan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!